Papa Dudut. Magandang araw sa iyo at sa lahat ng masusugid ninyong nakikinig saan man sila naroroon. Ako po si Lian, panganay sa dalawang magkapatid at lumaki sa tahimik na bayan ng San Mariano, Isabela. Simula pagkabata, mahigpit na sa amin si Papa at Mama lalo na pagdating sa usaping pag-ibig. Mag-aral muna, iyon ang paulit-ulit na bilin sa akin. Kaya hindi nakapagtataka na first year high school na ako pero ni minsan ay hindi ko pa nararanasan na magkaroon ng boyfriend. Habang ang mga kaklase ko ay may nagpapadala ng sulat, may humihingi ng excuse para mag-abot ng bulaklak o may mga nagtatagpo sa likod ng gym tuwing uwian. Ako naman ay nanonood lang mula sa malayo. Madalas ko ring tanungin ang sarili ko noon, ano kaya ang pakiramdam na mahalin? Ano kaya ang pakiramdam na may nag-aabang sa iyo? Ano kaya ang pakiramdam na may taong pipili sa iyo sa araw-araw? Hindi ako naiinggit sa kanila, pero umaasa ako na balang araw, mararanasan ko rin ang ganon. Dumating ang third year high school at biglang nagbago ang ihip ng hangin. Usong-uso noon ang keypad phones at textmates. Isang hapon habang nagbabantay ako sa maliit na tindahan ng bigas at feeds ng tita ko, may bigla na lamang nag-text mula sa hindi ko kilalang numero. At doon nagsimula ang kwentong hindi ko inaasahang magpaparuot ng malalim na ugat sa puso ko. Nagpakilala siyang Sander, kaibigan daw ng pinsan kong si Mika. Hindi ko pa siya nakakausap ng personal pero kilala ko siya sa mukha. Dahil tuwing pupunta kami sa bahay ni Mika, nakikita ko siyang nagbabasketball sa lumang court na malapit dito. Nagtitext siya araw-araw. Hindi nagmimintis, hindi nauubusan ng pangungumusta hanggang sa pasukan at doon kami unang nagkita sa eskwelahan. Ako ay 4th year high school, siya naman ay 1st year. Dahil inampun siya nung bata pa at nahuli sa pag-aaral, ganoon pa man, hindi iyon naging hadlang. Papa Dudut, siya ang naging first love ko. At gaya ng lahat ng unang pag-ibig, maalab, masaya, puno ng pangakong pakiramdam mo ay totoo at walang hanggan. Pero hindi rin niya naibigay ang mga bagay na pinapangarap ko. Hindi siya showy, hindi nagbibigay ng bulaklak, hindi nag-effort gaya ng nakikita sa ibang couples. More on text lang kami. Bihirang magkita. Hanggang nag-college ako sa Bachelor of Science in Medical Technology at siya ay nanatili pa sa high school. Nasa magkaibang mundo kami, ako sa mga clinical laboratory room, siya sa soccer field. Pero kahit magkaiba ang mundo, nagkikita pa rin kami paminsan-minsan, on and off. Paulit-ulit, parang paikot-ikot na kanta na hindi matapos-tapos. At hindi ko alam noong panahon na yon na ang unang pag-ibig na ito ang magtuturo sa akin kung paano masaktan, kung paano bumangon, at kung paano magmahal muli ng may lakas at takot at may pag-asang hindi ko inasahan dahil ang susunod na kabanata, Papa Dudut, ay ang unang pagkabasag ng puso ko, isang sakit na mag-uugat sa maraming taon ng pagkalito at maghahatid sa akin sa ikalawa at ikatlong pag-ibig na hindi ko rin hiniling pero dumating sa buhay ko para turuan ako ng pinakamahalagang aral na minsan kailangang masaktan para matutong magmahal ng tama. Dear Papa Dudut, habang lumilipas ang mga buwan sa kolehiyo, unti-unti kong naramdaman na nag-iiba ang takbo ng relasyon namin ni Sander. Ako'y abala sa hospital duties, laboratories, case studies at night shifts habang siya naman ay abala pa rin sa pagiging estudyante sa high school at sa pag-iensayo para sa soccer team nila. Magkaibang oras, magkaibang mundo, pero pilit pa rin naming hinahawakan ang isa't isa. Ngunit, Papa Dudut, ang hawak na iyon ay unti-unting dumudulas. Hindi na kami nagkikita ng madalas at kapag nagkikita man, parang wala na ang dating saya.
Madalas na selosan, tampuhan, pagod at sa bawat buwan hindi nawawala ang break at balikan. Parang sirang plaka, pareho ng tono, pareho ng sakit. Umabot ng mahigit 4 na taon ang ganitong setup pero kahit gaano kahaba wala namang nagbago. Walang pag-level up, walang direksyon. Hindi man lang kami nag-date na parang normal na magkasintahan. Pinagkakasya namin ang relasyon sa text at tawag na tila ba iyon lang ang kaya naming ibigay. Hanggang isang araw, dumating ang pinakamalaking dagok sa buhay pag-ibig ko. 3rd year college ako noon. Nasa clinical duty ako kasama ang grupo ko. Naka-scrub suit, pagod, pero determined matapos ang shift nang biglang tumawag si Sander. May kakaiba sa tono niya, hindi ko may paliwanag, pero ramdam kong may mabigat siyang sasabihin. At sa gitna ng amoy alcohol at klang ng stainless tray sa hospital ward, doon ko narinig ang mga salitang hindi ko inaakalang maririnig ko mula sa unang lalaking minahal ko. Lian, buntis si Meryl at ako raw ang ama. Tumigil ang mundo ko, Papa Dudut. Parang nawala ang tunog ng paligid. Parang huminto ang mga paa ko na ilang oras ng pagod sa duty. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit, poot, pagtataka, panghihinayang. Pero ang lumabas lang sa puso ko ay isang malalim na kirot. Isang sakit na parang may tumulos sa dibdib ko. At sa nakakagulat na paraan, hindi si Sander ang pinag-initan ko noon. Si Meryl ang kinagalitan ko, ang babaeng tingin ko ay umagaw sa taong mahal ko. Hindi makatarungan, Papa Dudut, pero ganoon talaga kapag bata ka pa. Hindi mo nauunawaan na minsan hindi laging third party ang problema. Minsan, ang relasyon mismo ang matagal ng sira. Pinili ko si Sander. Pinili ko siyang manatili. Pinili kong ako ang piliin niya at pumayag siyang manatili sa akin pero sinabi niyang ayaw niyang panindigan si Meryl dahil hindi daw siya sigurado kung siya talaga ang ama. Hindi ko masabi kung ano ang mas masakit, ang pagtataksil ba o ang pagkapit ko sa relasyong unti-unti nang nalulunod. Isang araw, nagplano akong lumabas para makita siya kaya isinama ko ang pinsan kong si Dina para magpaalam sa mga magulang ko. Pero habang kumakain kami ni Sander sa isang maliit na karinderya malapit sa computer shop, biglang nagring ng sunod-sunod ang cellphone ko. Hindi ko sinagot. Hanggang sa nag-text si Dina, "Insan, halika, sinundan tayo ni Tito. Nandito siya sa computer shop, galit na galit. Hinahanap ka." Papa Dudut, parang nabura ang dugo sa mukha ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Nalaman pala ng tatay ko ang buong chismis na may nabuntis si Sander na ako'y umiiyak gabi-gabi na halos wala akong ganang kumain. Nakita niya akong labas-pasok ng kwarto na parang wala sa sarili at dahil mahal ako ng tatay ko, iyon ang nagbukas ng apoy sa kanya. Pag-uwi namin, kinuha niya ang cellphone ko. Pinagbawalan akong kontakin si Sander sa galit niya. Nasabi pa niyang pupuntahan niya si Sander at kung hindi siya pipigilan ni Mama, hindi ko alam kung ano ang maaaring nangyari. Pero kahit ganoon ang galit ni Papa, ni minsan hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay. Ang sakit ng puso niya ay hindi niya ipinaramdam sa akin bilang parusa kundi proteksyon. At nang humupa ang galit niya, isang pangungusap lang ang iniwan niya sa akin. "Anak, mag-isip ka." At iyon ang tumatak sa puso ko. Sa simpleng linyang iyon, naramdaman kong kailangan kong pumili, hindi lang para sa kanya, kundi para sa sarili ko. At doon nagsimulang pumasok ang katotohanan. Baka hindi talaga si Sander ang para sa akin at baka
Ang sakit na ito ay hindi katapusan, kundi simula ng pagkatuto ko sa pag-ibig. Dear Papa Dudut, simula nang makausap ko si Papa ng gabing iyon, unti-unti kong sinimulan ang paglayo kay Sander. Hindi madali, hindi mabilis, at hindi rin tahimik. Pero sinubukan ko. Nagpalit ako ng numero. Iniwasan ko ang mga lugar na alam kong pupuntahan niya. Hindi na ako nagpaabot ng kahit anong mensahe at sa unang pagkakataon, tinanggap kong hindi siya ang lalaking nakalaan para sa akin. Sa totoo lang, Papa Dudut, masakit. Parang hinahati sa dalawa ang puso ko. Pero sa likod ng sakit, alam kong tama ang desisyon kong iyon. Minsan, tinanong ako ni Mama, gusto mo bang agawan ng bata ng ama niya? At doon ko tuluyang naintindihan, hindi ako dapat maging dahilan para may batang lalaking lumaking walang ama. At hindi rin tama na ipilit ko ang isang relasyong hindi na totoo, hindi na buo, hindi na tama. At sa wakas, pinakawalan ko siya. Pagkalipas ng ilang buwan, naging tahimik ang puso ko. Walang text, walang tawag, walang pakiusap. Isang relasyon na halos 5 taon kong hinawakan, natapos nang hindi na kailangang may paliwanag pa. Tama ang sabi mo, Papa Dudut, ang first love ang nagtuturo sa atin ng malalalim na aral kung paano tumanggap ng pagkatalo, kung paano huminga sa gitna ng sakit, kung paano manalangin kahit hindi naiintindihan, at kung paano tumayo kahit basag na. Lumipas ang ilang taon. Nakagraduate ako noong 2014 at agad akong nag-review para sa licensure examination for MedTech. Hindi madaling pagsabayin ang pag-aaral at pagod sa emosyon, pero dahil sa tiwala ko sa Diyos, pinasang ko ang lahat. At noong lumabas ang resulta, kasama ako sa mga pumasa. Papa Dudut, hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kasaya noon. Lahat ng pagod, puyat, paghihintay, at luha biglang nagkaroon ng saysay. Niyakap ako ni Mama ng mahigpit, umiyak si Papa, at sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, nakaramdam ako ng panalo. May lisensya na ako at handa nang harapin ang mundo. Nag-apply ako sa 2 hem tertiary hospital dito sa aming probinsya at sa awa ng Diyos, natanggap ako bilang medical technologist. Pero totoo pala, Papa Dudut, ibang-iba ang pagiging isang tunay na MT sa pagiging student trainee sa ospital. Wala kang instructor na sasaluhin ka kapag nagkamali ka. Bawat pag-slide, bawat pag-label, bawat pag-release ng result, lisensya mo ang nakataya. Doon ko natutunan ang kahalagahan ng pag-iingat, ng pagtitimpi, ng pananahimik, ng pagiging matatag. At habang unti-unti kong inaayos ang propesyon ko, may mga gabi pa rin akong napapaisip. Kaya ko pa bang magmahal ulit? Handa pa ba ako? O baka sapat na ang natutunan ko kay Sander? Wala pa akong sagot noon, pero ramdam ko sa puso ko, darating ang panahon na malalaman ko rin. Isang araw, tumunog ang notification ng Facebook ko. May nag-add sa akin isang lalaking hindi ko kilala. Nang i-accept ko, agad niya akong chinat. At doon nagsimula ang kwentong magbubukas sa second love ko. Hindi siya nanligaw, hindi siya nagpakilig, hindi siya nangako. Sinabi niya lang, subukan natin kung magwo-work, Papa Dudut. Sa una, hindi ko alam kung bakit pumayag ako. Siguro dahil pagod ako. Siguro dahil ayoko nang maging mag-isa. Siguro dahil gusto ko lang maramdaman na may nagmamahal ulit. At doon, dumating sa buhay ko si Marco. Hindi siya tipeng pogi, hindi siya tipeng romantic, hindi siya tipeng gentleman sa pelikula. Pero siya ang unang lalaki na nagpatawa sa akin
matapos akong masaktan ng matagal at siya rin ang magtuturo sa akin ng isa pang malalim na aral sa pag-ibig na ang taong kaya kang patawanin, pwede rin palang maging dahilan ng pinakamalaki mong pagluha. Dear Papa Dudut, pagkatapos kong makilala si Marco, parang nagbukas ang pintong matagal nang nakasara sa puso ko. Hindi siya gwapo sa tipikal na pamantayan, pero may kung anong gaan sa presensya niya, yung tipong hindi ka natatakot maging totoo, maging mahina, maging ikaw. Pareho kaming licensed professionals. Ako bilang medical technologist, siya naman bilang nurse. Pero dahil sa hirap ng trabaho sa Maynila, nagtrabaho siya bilang call center agent. Araw-araw kaming nagtete habang nagpapahinga ako sa lab, habang naghihintay siya sa next call. Naging sandalan namin ang isa't isa. Sa gitna ng pagod ng propesyong wala halos pahinga. Hindi ko alam kung kailan, pero nahulog na lang ako. Tahimik, mabilis, buo at naging kami kahit hindi pa kami nagkikita in person. At nang una kaming magkita, hindi ako nabighani sa itsura niya, pero nabihag ako ng lakas ng loob na ibinibigay niya sa akin. Sa bawat kwento ko tungkol sa ospital, sa bawat pagod kong nauuwi sa tahimik na pag-iyak sa CR, nandun siya. At sa tuwing sinasabi niya ang kaya mo yan, pakiramdam ko totoo. Sa madaling salita, siya ang pangalawang lalaking minahal ko, siya ang pangalawang lalaking pinagkatiwalaan ko, at siya rin ang pangalawang lalaking tumulak sa akin sa pinakamalalim na lungkot. Isang araw habang naka-duty ako sa ICU, iniiwasan ang kaba at puyat, biglang may nag-pop up sa messenger. Hindi ko kilala ang babae. Ilang segundo akong nag-isip bago ko binasa. At ito ang laman. Hi, boyfriend mo ba si Marco? Kasi boyfriend din siya ng friend ko, si Shara. Nalaglag ang puso ko, Papa Dudut. Kasunod ng message, mga screenshot, mga pictures, mga chat nila. Mga ngiti, mga lambing na dapat ay para sa akin. Tila ba buong ICU ay umikot habang ako naman ay naiiwan sa gitna, hindi makagalaw, hindi makahinga. Tinawagan ko si Marco, pero tulad ng lahat ng alam na may kasalanan, umiwas siya. Busy ako, break ko na mamaya. Mamaya na tayo mag-usap. At sa bawat delay, parang may humahaplas sa sugat na lalo pang lumalaki. Pagkagabi, nagkaroon din kami ng oras para mag-usap. Ang sabi niya, ex ko yon, hindi maka-move on. Photos lang yon dati pa. Sayo ako. At tulad ng tanga, tulad ng pusong marupok, tulad ng taong umaasa sa pangalawang pagkakataon, naniwala ako, Papa Dudut, iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Lumipas ang buwan at habang mas lumalalim ang relasyon namin, mas dumadami ang senyales ng panlilinlang. Siya lagi ang nauuna sa good morning. Ako naman ang nauuna sa lahat ng gastos. At kahit alam kong mas malaki ang sweldo niya, hinayaan kong lunurin ako ng effort dahil akala ko maaayos yon ang lahat. Pero hindi pala. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame, may nag-message sa akin ang kaibigan ko. Girl, may kailangan kang malaman. At muli, isang babae na naman ang lumitaw. Isang babaeng nagngangalang Kat, nag-send siya ng message. Huy, yung lalaki na kasama mo sa profile picture, kasama ko siya kahapon. Nag-coffee kami. Hinahatid niya ako pa uwi. Sabi niya wala siyang girlfriend. Parang nagdugo ang tenga ko sa nabasa ko. Parang may sumuntok sa sikmura ko. Parang bumalik sa akin ang lahat. Ang sakit kay Sander, ang sakit sa pagkataksil, ang sakit sa pagkapili ko sa maling tao. Tinawagan ko si Marco. Nagpaliwanag siya. Nangako. Humingi ng tawad. Nagpakumbaba. At muli,
Oo, muli pinatawad ko. Pero hindi ko alam na iyon na pala ang huling beses na kaya ko pang patawarin siya. Isang umaga habang hinihintay ko ang lunch break niyang mag-text, tumawag siya. Babe, bakit? Tama na. Tama na. Ano? Tayo. Tumigil ang oras ko. Hindi ako nakapagsalita. Bumagal ang tibok ng puso ko. Para akong sinampal ng malamig na hangin. At ang sumunod niyang sinabi ang tuluyang pumunit sa puso ko. Gusto ko lang hanapin ang sarili ko. Hindi na kita mahal. Papa Dudut, dala ko ang telepono pero hindi ko maramdaman ang kamay ko. Dinig ko ang boses niya pero hindi ko alam kung paano huminga. Araw-araw ko siyang tinatawagan. Araw-araw akong humihiram ng cellphone sa iba para lang marinig ang boses niya. Pero kapag kilala niya ang numero, hindi niya sinasagot. Kapag ibang numero, sinasagot niya. At sa bawat pagtawag na iyon, ibinabagsak niya ang puso ko. Parang wala itong halaga. Hanggang isang araw, na-block na niya ako. At hindi ko na alam kung alin ang mas masakit, yung iniwan niya ako o yung pilit kong hinahanap ang sarili kong halaga. Sa isang taong hindi man lang kayang lumingon. Isang linggo pagkatapos niyang mawala, nag-post siya ng picture ng isang babae. Caption, "Hi crush, Papa Dudut." Ganon pala kasakit ang makita na ang taong pinakamahal mo ay may mahal ng iba. Habang ikaw ay umiiyak pa rin sa unan gabi-gabi. At doon ko natutunan ang pinakamahalagang aral ng second love. Hindi lahat ng nagbibigay saya ay mananatili at hindi lahat ng kaya mong mahalin ay kaya kang panindigan. Pero higit sa lahat na kaya mong mabigo, kaya mong madurog, kaya mong malugmok, pero kaya mo ring bumangon. At doon nagsimula ang pinakamalalim kong healing, ang healing na magdadala sa akin sa pinakaaasam kong third and last love. Dear Papa Dudut, matapos ang pag-alis ni Marco sa buhay ko, dumating ang mga gabing halos hindi ko maigalaw ang sarili ko sa bigat ng dibdib. Para akong binuhusan ng malamig na tubig na may halong buhangin, masakit, mabigat at nakakalunod. Gigising ako para umiyak. Matutulog ako dahil pagod na sa pag-iyak. Parang araw-araw ay pagkatalo, araw-araw ay tanong, araw-araw ay pakiramdam na pinag-iwanan ng mundo. Ang hirap, Papa Dudut. Sobrang hirap, pero kahit ganoon, hindi ko sinukuan ang sarili ko. Sa halip na maghanap ng taong pupuno sa kakulangan ko, nagdesisyon akong paunti-unting buuin ang sarili ko. Kahit basag, kahit mahina, kahit nangangapa. Unti-unti kong tinanggap ang lahat ng sakit, dahan-dahan kong hinugasan ang mga luha at sa bawat paghilom, isinusulat ko ang dasal na paulit-ulit kong inuukit sa puso ko. Lord, sana po maging okay na ako. Lord, sana po matuto muli akong magmahal. Lord, sana po ibigay mo sa akin ang taong galing talaga sa iyo. Hindi ko minadali. Hinayaan kong dumating ang araw na hindi ko na siya naiisip. Ang araw na hindi ko na sinusundan ang chat niya. Ang araw na hindi ko na hawak-hawak ang telepono para lang tingnan kung nag-online siya o hindi. Dumating din ang araw na kaya ko nang ngumiti na hindi pilit. Na kaya kong tumawa na hindi kailangan magpanggap, na kaya kong huminga na walang tinik. At sa bawat araw na iyon, mas lalo kong naramdaman na ang sakit pala ay hindi pa katapusan, kundi pagsisimula. Isang araw habang nagbabrowse ako sa Facebook, nakita kong may message ang kaibigan kong si Bram. Ate, may ireto ako sa iyo. Isang ngiti lang ang naging sagot ko. Hindi dahil interesado ako, kundi dahil natuto na akong maging maingat
Ayaw ko nang mahulog agad. Ayaw ko nang magtiwala agad. Ayaw ko nang umasa agad. Pero bilang respeto sa kaibigan ko, tiningnan ko ang profile ng lalaking tinutukoy niya. Ang pangalan niya, Kian. May bata sa featured photo niya. At sa unang tingin, naisip ko may anak na yata ito. Kaya hindi ko pinansin. Ngunit isang gabi, nag-message siya. Hindi sweet, hindi cheesy, hindi rin pa-cute. Nagbebenta siya ng lip tint. At doon ako napatawa, Papa Dudut. Hindi dahil cute, kundi dahil napaka-random. Pero noong tiningnan ko ang caption, may kasamang mura. Kaya napareply ako, "Excuse me?" Hindi ko alam kung bakit, pero doon nagsimula ang halos hindi napuputol na usapan naming dalawa. Nagpaliwanag siya kaagad. Nagsorry. Sinabi niyang na-forward lang niya ang caption. Hindi pala siya yung nag-post, hindi ako bumili. Pero hindi rin natapos ang chat namin. Unti-unti, dahan-dahan, tahimik. May kung anong lambot sa mga salita niya. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagyayabang. Hindi siya nagpapa-impress. Natural lang, totoo. Simple, pantay. Hanggang sa isang araw, tumawag ang kaibigan kong si Bram. "Kasabay mo dyan si Kian sa jeep," sabi niya. Hindi ka lang niya kinakausap. Nagtinginan ako sa paligid at doon ko siya nakita. Tahimik, naka-earphones, nakatitig sa bintana. At sa isang iglap, naisip kong ang gwapo pala niya. Hindi ko siya pinansin, pero pag uwi ko ng bahay, siya ang chinat ko. Hindi hi, hindi kamusta. Ang message ko ay, "Uy, ikaw pala yun ha, hindi ka man lang umimik." Ganon ako kaprangka, Papa Dudut. Ganito ang ugali kong hindi ko tinatago. At mula sa gabing iyon, sunod-sunod na chat, tawag, video call, mga kwentong mababaw, mga kwentong malalim, mga kwentong hindi ko akalaing sasabihin ko ulit sa isang lalaki. At doon ko nalaman, yung batang babae sa picture ay pamangkin niya pala, hindi anak. Unti-unti kong naramdaman ang hiwagang hindi ko maipaliwanag. Hindi pagkasabik, hindi kilig, hindi pagdududa, kundi kapayapaan. Kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Isang gabi, pagkatapos ng duty ko, sinabi niyang susunduin niya ako. At doon naganap ang first genuine date ko matapos masaktan. Hindi kami nagpunta sa mamahaling restaurant. Hindi kami nagpa-cute sa picture. Hindi kami nagkunwari. Nag-uusap lang kami. Tumingin, tumawa. At sa gitna ng simpleng gabing iyon, may naramdaman akong bago. Hindi siya papalit. Hindi siya pampuno. Hindi siya pampagaling. Siya ang bagay na hindi ko alam na kailangan ko pala, at doon nagsimula ang pag-usbong ng pag-ibig na may respeto, may pag-intindi, may pangako. Isang pag-ibig na hindi hinahanap pero kusa na lang dumating. Ang third love ko. Ang pag-ibig na mabagal, tahimik pero totoo. Dear Papa Dudut, habang tumatagal ang pag-uusap namin ni Kian, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang presensya niya sa buhay ko. Hindi siya maingay, hindi siya pabida, hindi rin siya nagpapakitang gilas. Tahimik lang pero consistent. Simple lang pero totoo. Hindi madami ang salita pero dama ang intensyon. At sa bawat araw na dumaraan, nararamdaman kong hindi siya kagaya ng mga nauna. Wala akong kaba, wala akong pag-aalinlangan, wala akong pakiramdam na baka bukas mawala siya. Sa halip may dala siyang bagay na noon ko lang naranasan sa isang lalaki, kapayapaan. Unti-unti siyang naging parte ng araw ko. Kapag night shift ako sa laboratory, nandyan siya,
Hindi para guluhin ako, kundi para siguraduhin na nakakain ako kapag umuuwi ako ng pagod at antok. Nandyan siya. Hindi para makipag-away, kundi para manggumusta ng marahan kapag may problema ako. Hindi niya ako tinatawanan, hindi niya ako minamaliit, hindi niya ako pinipigilan umiyak. Nakikinig siya. Totoong nakikinig. At sa bawat pag-uusap namin, mas lalo kong nakikita na hindi lang siya mabait, kundi matured siyang mag-isip kahit mas bata siya sa akin ng 3 taon. Isang gabi, habang papauwi ako galing shift, nandoon siya sa labas ng gate ng ospital. Tahimik na nakasandal sa motor niya, may hawak na maliit na paper bag na may lamang ensaymada mula sa paborito kong bake shop. At doon siya nagsimulang manligaw. Hindi malaki, hindi enggrande, hindi paandar. Ensaymada lang, pero ramdam ko ang effort. Kapag may pasok siya, dumadaan muna siya sa bahay namin para bigyan ako ng maliit na pabaon kapag weekend. Nagsasama kami ni Mama sa palengke, tinulungan niya kaming magbuhat ng mga pinamili. At kapag nasa bahay ako, nanonood kami ng Korean movie sa maliit na kubo sa likod ng aming bakuran. Walang halik, walang pisil, walang kapilyuhan. Paggalang lang at papadudot, iyon ang pinaka nagustuhan ko sa kanya. Isang gabi, nag-text siya ng kakaiba. Pakitanong kay Coco kung pwede ko daw ligawan ang amo niya. Si Coco, ang aso ko. At doon ako unang napangiti ng totoo. Hindi pilit, hindi masakit, hindi sinusugal. Cute, simple, magaan. At mula noon, formal na siyang nanligaw. 1 buwan. 1 buwan at kalahati, 1 buwang puno ng consistency. 1 buwang walang lukso ng kaba, kundi lukso ng tiwala. Hanggang dumating ang araw na handa na akong sumagot. December 17, 2017. Araw na malamig ang hangin, pero mainit ang kaba sa dibdib ko. Nagkita kami sa paborito naming maliit na restaurant. Naka-ready ako, maliit na bote. May lamang paper fortune cookies. Lahat isinulat ko sa maliliit na papel. I love you. Mahal kita. Handa na ako. At oo, tinatanggap ko ang pag-ibig mo. Inabot ko sa kanya ang bote. Bumunot ka? Sabi ko. Depende sa mabubunot mo, doon nakasalalay ang sagot ko. Kinakabahan siya. Kinabahan din ako at nang mabuksan niya ang maliit na papel, nakasulat doon. I love you, Kian ng buhay ko. Napangiti siya. Napaluha ako. At sa gitna ng maliit na mesa, doon namin sinilyohan ang simula ng relasyon namin. Tayo na? Tanong niya. Oo, sagot ko. At unang beses kong naramdaman na tama ang sagot ko. Papadudot, hindi naging perpekto ang mga araw namin bilang magkasintahan. May takot pa rin ako, may trust issues, may sugat pa rin sa puso ko. Pero sa tuwing natatakot ako, siya ang unang nag-aabot ng lakas. Sa tuwing nagdududa ako, siya ang unang nagbibigay ng assurance. At sa tuwing nagkakamali ako, hindi niya ako sinusumbatan. Ginagabayan niya lang ako. Doon ko napatunayan. Hindi lahat ng pag-ibig ay sugat. May pag-ibig na gamutan at iyon ay si Kian. Dear Papa Dudut, habang mas lumalalim ang relasyon namin ni Kian, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng isang tanong na matagal ko nang tinatakasan. Hanggang saan kaya kami? Mahal namin ang isa't isa, pero alam ko sa sarili ko, hindi sapat ang pagmamahal kapag walang direksyong pangmatagalan. At bilang panganay sa pamilya, ramdam ko ang responsibilidad. Ramdam ko ang pangarap na gusto kong abutin. At ramdam ko rin
na kailangan kong maghanap ng mas magandang oportunidad. Kaya kahit masakit, nag-apply ako abroad bilang medical technologists sa Middle East. Hindi ito madaling desisyon, Papa Dudut. Hindi lang ito tungkol sa trabaho. Isa itong pagkalas mula sa bahay, mula sa pamilya, at mula sa lalaking pinakamahal ko. Pero sinuportahan ako ni Kian. Hindi niya ako pinigilan. Hindi niya ako pinahirapan sa desisyon ko. Hindi niya ako pinagdudahan. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, kunin mo ang pangarap mo. Narito lang ako. Kahit gaano kalayo. At doon ako tuluyang umiyak. 3 araw, bago ang flight ko, umalis na kami papuntang Maynila. Kasama ko si Kian, ang taong ayaw kong iwan. Pero siya rin ang nagsusulong para matupad ang pangarap ko. Sa hotel room na tinirhan namin, doon namin ibinuhos ang huling araw ng pagsasama bago ang pagkakalayo. Hindi kami nag-away, hindi kami nagpigil ng luha, hindi kami nagpanggap na matapang. Nag-usap kami ng buong puso, nagpangakuan, ng hindi enggrande pero totoo. Kinabukasan, ang unang araw ng flight ko. Hawak niya ang maleta ko. Nakasunod siya sa likod ko habang papasok ako sa airport. At nang dumating na kami sa departure gate, doon ko naramdaman ang pinakamasakit na yugto. Ang paghakbang palayo sa taong naging tahanan ko. Nagyakapan kami ng mahigpit, halos hindi kami makabitaw. Pero alam namin na kailangan. At bago ako lumakad papasok, sinabi niya, hindi kita iiwan, maghihintay ako. Magbabalik ka at nandito pa rin ako. Hindi ko siya nilingon pagpasok ko. Alam kong kapag lumingon ako, hindi ko na matutuloy ang flight. At doon nagsimula ang unang buwan ko abroad, ang pinakamahirap na buwan ng buong buhay ko. Papa Dudut, kung gaano kahirap ang homesick, doble ang sakit ng lovesick. May mga gabi akong umiiyak ng walang tunog para lang hindi marinig ng mga kasama ko sa kwarto. May mga araw akong nauupo sa CR ng dorm habang pinipigilan ang hikbi. Pero bawat pagkakataon na nararamdaman kong sumusuko na ako, doon pumapasok ang tawag at mensahe ni Kian. Kaya mo yan? Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Hindi siya nagkulang kahit isang araw. Hindi siya naglaho kahit isang linggo. Hindi niya ako pinaramdam na malayo ako. At doon ko napatunayan, hindi lahat ng lalaki ay iiwan ka kapag malayo ka. May iba na mas lalo kang mamahalin kapag malayo ka. Pagkalipas ng 7 buwan, nakapagbakasyon ako sa Pilipinas. Hindi siya nakasundo sa airport dahil nasa training siya bilang jail officer. Pero sa unang pagkakataon, pinuntahan ko siya sa training camp. Papa Dudut, iba na ang itsura niya kahit payat at kalbo sa training. Hindi nabawasan ang tingin ko sa kanya. Sa halip, mas lalo ko siyang minahal. Sa bawat pagkakataon na pwede ko siyang bisitahin, sumusugod ako kahit 6 na oras ang biyahe. Hindi ako nagsisisi, hindi ako napagod. Dahil para sa taong mahal mo, walang distansyang masyadong malayo. 10 araw bago ako bumalik abroad, pumunta uli ako sa training camp para bisitahin siya. Nang gabing iyon, bago kami matulog, sinabi niya, patugtugin mo nga yung Perfect ni Ed Sheeran. Yun ang kanta namin. Yun ang pangarap kong sayawin sa araw ng kasal ko. Yun ang kinukwento ko sa kanya noon pa man. Pinatugtog ko. Tumayo siya. Hinila ako. Sumayaw kami. Mga 1 minuto kaming sumasayaw, nakayakap, umiikot sa maliit na kwarto nila sa barracks. Hanggang bigla siyang tumigil. Huminga siya ng malalim. At bago pa ako makapagtanong, lumuhod siya sa harap ko. Papa Dudut, hindi ko iyon inaasahan. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ako nakagalaw. Naririnig ko ang tinig niya pero hindi ko matandaan ang mga salita
Ang natatandaan ko lang ay ang luha ko na tuloy-tuloy na bumagsak. At matapos ang mahabang panalangin, mga pangako at mga salitang punong-puno ng pag-ibig, tinanong niya, pwede ba kitang makasama habang buhay? At ang tanging naisagot ko lang habang nanginginig ang boses, oo. At doon sa gitna ng barracks, sa gitna ng pagiging pagod niya, sa gitna ng pagbalik ko abroad, sa gitna ng lahat ng pinagdaanan ko, natupad ang dasal kong ilang taon kong tinaghoy. Ibigay mo sa akin yung tamang tao, yung tunay, yung mula sa iyo at ibinigay nga niya, Papa Dudut, si Kian. Naging engaged kami at ngayon, habang sinusulat ko ito mula sa hotel kung saan naka-quarantine ako bago makabalik ng duty, hindi ko mapigilang ngumiti. Minsan pala, kailangan mo munang dumaan sa maling pagmamahal para maabot mo ang tamang pag-ibig. Kailangan mo munang mabasag para maramdaman mo ang tunay na pagkakabuo. At minsan, ang taong ipinagdasal mo darating sa oras na hindi mo inaasahan. Dear Papa Dudut, habang naka-quarantine ako dito sa hotel, malayo sa pamilya, malayo sa lungsod na kinalakhan ko, at malayo sa lalaking nag-alok sa akin ng habang buhay, napapangiti ako tuwing binabalikan ko ang lahat ng nangyari. 3 uri ng pag-ibig, Papa Dudut. 3 lalaking dumaan sa puso ko. 3 sugat na nagpaiyak sa akin, 3 yakap na nagbigay pag-asa, 3 aral na hindi ko na makakalimutan, at ngayon gusto kong ibahagi sa inyo ang mga natutunan ko. Ang first love ko si Sander. Siya ang unang nagpakaba ng dibdib ko, unang nagpakilig, unang nagparamdam na may nagmamahal sa akin. Pero siya rin ang unang nagturo sa akin na hindi lahat ng minamahal natin ay kaya tayong panindigan. Sa kanya ko natutunan ang sakit ng pagtataksil, ang bigat ng pagbitaw, at ang hirap ng paghilom. Pero sa kanya ko rin natutunan ang una kong aral, ang unang pag-ibig ay hindi laging huling pag-ibig. Pero lagi itong unang guro. Siya ang salamin ko noon kung gaano ako kahina, kung gaano ako katanga, kung gaano ko kamahal ang maling tao. Ngunit siya rin ang dahilan kung bakit ako naging matatag ngayon. Ang second love ko si Marco. Siya ang sayang dumating matapos ang bagyo, pero siya rin ang kulog na sumira muli sa akin. Sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal na may halong takot, duda, pagod, at paghabol. Hindi ko inakalang kaya kong ipilit ang sarili ko sa isang taong ayaw na sa akin. Pero natutunan ko ang pinakamalaking aral. Ang pangalawang pag-ibig ang magtuturo sa iyo kung paano magmahal nang hindi inuubos ang sarili. Siya ang nagturo sa akin kung gaano kahalaga ang self-worth, kung bakit mahalaga ang marunong kang lumayo kahit mahal mo pa. Naging wasak ako, naging luhaan, naging durog. Pero doon nagbukas ang pinto para sa pangatlong pag-ibig. Ang pangatlo si Kian, hindi maraming salita, hindi maporma, hindi enggrande, hindi paandar. Pero ang presensya niya ay parang mahinang ulan na tumutugtog sa bintana. Hindi maingay, pero nakapapawi ng pagod at sakit. Wala siyang pangako na hindi niya kayang tuparin. Walang dahilan para pagdudahan siya. Walang araw na hindi niya pinaramdam na mahalaga ako. At sa dulo ng lahat, siya ang nagtanong ng tanong na pinakahihintay ng puso ko. Pwede ba kitang makasama habang buhay? At ang sagot ko, isang mahinhin pero buong-buong oo. Doon ko natutunan ang pinakamahalagang aral.
Ang tamang tao ay hindi dumarating kapag handa ka, dumadating siya kapag hinanda ka ng panahon. Hindi sinayang ng Diyos ang bawat luha ko. Hindi niya hinayaang masayang ang bawat dasal ko. Hindi niya pinabayaan ang bawat gabing umiiyak ako. Lahat pala ng sakit ay paghahanda para sa mas magandang kwento. Kung nasasaktan ka ngayon, kung nagtatampo ka sa tadhana, kung naniniwala kang wala ng loyal, at kung iniisip mong baka hindi ka na mahal, gusto kong sabihin sa iyo ito. Hindi ka nag-iisa, hindi ka pababayaan. May tamang oras, may tamang paraan, at may tamang tao. Maaring hindi sila dumating bilang unang pag-ibig, hindi bilang pangalawa, hindi ngayong buwan, hindi ngayong taon, pero darating sila. At kapag dumating sila, mauunawaan mo kung bakit hindi nagtagal ang mga nauna, kung bakit ka nasaktan, kung bakit ka iniwan, kung bakit ka naghintay, kung bakit hindi nag-work ang mga dati. Dahil may isang tao na nakalaan para sa puso mo. At kapag dumating siya, magiging malinaw ang lahat. Nagpapasalamat po ako dahil binigyan ninyo ako ng pagkakataong ikwento ang buhay pag-ibig ko. Naway magsilbi itong inspirasyon sa mga nakikinig na kahit ilang beses kang masaktan, may isang beses na magpapabago sa lahat. Ako po si Mara at ito ang kwento ng tatlong pag-ibig na humubog sa puso kong akala ko ay hindi natatama sa tamang tao. Maraming salamat po Papa Dudut at maraming salamat sa mga tagapakinig na patuloy na naniniwala. Dito sa Papa Dudut Stories, hindi ka nag-iisa. May nagmamahal sa iyo.